Hello mga kamam Onja. Tara at samahan niyo ako ipagpatuloy ang kwento ni Yosong Dan. Sa nakaraang video ay napanood natin na naglaban si Gihu Jiang ng Chonbong Academy laban kay Jong Myung ng Mount Wasek at sa laban ng dalawa ay ang nanalo ay si Gihu. Subalit dahil sa dami ng pinsala na nakuha ni Gihu sa laban ay minabuti ng ating bida na si Yosong na puwersahan na patumbahin muna si Gihu dahil delikado kung lalabanan niya pa si Chorang sa kondisyon niya. Napanood din natin ang tuluyan ng pag-umpisa ng laban ni Yosong at Chorang at sa laban nila ay nakatanggap si Yosong ng pinsala galing sa atake ni Chorang. Sa pagpapatuloy ay babalik muna tayo sa panahon kung saan maraming taon pagkatapos ng kasalukuyang panahon ay may isang academy na ang name ay ang High Academy of Demonic Arts kung saan ang secret techniques ng sektang Mount Wa ay inilathala sa isang libro ng isang miyembro ng demonic cult at ang tawag sa libro ay ang Strategies Against the Mount Wa Sect. Ang librong yun ay halos puksain mag-isa ang sekta ng Mount Wa. Hanggang may isang batang mandirigma ang bumangon para buhayin ang kanyang naliligaw na sekta sa kanyang pagkontra laban sa tinaguri ang strategy book, at salamat sa batang mandirigma na yon dahil ang libro na laban sa Mount Wa Sect ay hindi nagtagal ay naging laos na at ang Mount Wa Sect ay umabot hanggang sa pagbuo ng aklat para sa kanilang sarili na pwede din magamit ng mga karaniwang sundalo. Ang gumawa ng libro na Strategy Against the Mount Wa Sect ay ang gumawa ay si Chonma yung taong nakalaban ng ating bida sa unang episode, yung umubos at pumatay sa kanila at ang batang mandirigma na yon na nagbalik sa tamang landas ng sektang Mount Wa ay walang iba kundi si Chorang, gayunpaman wala pa sa mga iyon ang nangyari sa timeline na ito at hindi pa rin alam ni Chorang ang mga bagay tungkol sa strategies laban sa sekta ng Mount Wa at ang nakakaalam lang ay ang ating bida na si Yosong dahil nangyari ang mga yon sa dati niyang buhay. Balik tayo sa laban ni Yosong at Chorang, makikita natin na tinamaan si Yosong ng atake ni Chorang, na halos hindi napigilan ni Yosong ang atake na yon na nakamamatay. Nagulat si Chorang sa nakita niya at di siya makapaniwala na di tumamba si Yosong. Patuloy ang laban ng dalawa, tulad ng dati ay patuloy pa din dinidikita ni Yosong si Chorang. Balik tayo ulit sa kwento ng book ng Strategy Against Mount Wa. Ang main focus pala ng libro na yon ay upang samantalahin ang mga techniques na fragrance na nauugnay dito tulad ng 5-step blossoming strike and blossoming sword style ay parehas na fragrance techniques, at ang fragrance of plum blossoms blow ay mula sa mga direksyon ng paggalaw ni Chorang. Ginawa ng ating bida ang mga unang galaw para mapantayan niya ang bilis ni Chorang. Sabay sinusundan niya ito ng Lesser Asher Sword Style attacks, kahit na ito ay isang mababang pamamaraan dahil halos magkapareho ang mga galaw ng Blossoming Sword Style, maaari si Yosong manatili ng isang hakbang sa unahan kung kikilos siya ng maaga. Pagkatapos ng galaw na yon ay mag-aantay lang si Yosong ng atake ni Chorang, subalit kahit na mas kumilos si Yosong ng maaga ay hahabulin siya ni Chorang para mag-counter attack ay yung ang magiging opening ni Yosong. Habang nahihirapan ay makikita natin ang madaming petals na nakapalibot kay Yosong dahil sa fragrance technique ni Chorang kung saan bawat atake niya ay may mga naiiwan na amoy na nagiging petals na may halong ki, gayunpaman ay nagagawa pa din iwasan ng ating bida ito dahil alam na niya ang teknik nato. Alam ng ating bida na kahit sobrang malakas si Chorang ay nakakatagal lang siya dahil sa natutunan niyang teknik na bow biap subalit isang beses niya na lang ulit ito magagamit sa ngayon. Ang tamang timing ng sunod na atake ni Chorang ang nag-iisang pag-asa ng ating bida, 1 out of 3 na ang bow biap skill niya. Habang naghahana ay makikita natin ang pinsala ng katawan ni Yosong at mapang-asar niyang sinabi na kung yan lang ba ang kaya ni Chorang. Napapaisip na lang si Chorang na sigurado siya na mabilis niya itong inatake, subalit paano ni Yosong ito naiwasan sa sandaling iyo. Sa isip pa ni Chorang na parehong namamangha at nadi-disappointed siya kay Yosong, di niya alam kung ano ang nasa isip ni Yosong pero wala na siyang pakialam at gusto na lang makita ni Chorang kung hanggang kailan si Yosong makakaiwas. Ipapakita na ni Chorang ang tunay na lakas niya sa sunod na atake sa 5 hakbang mula ngayon. Habang patuloy pa din si Yosong sa pagdikit at pag-atake kay Chorang ay inaantay niya ang isang opening kung saan siya mag-counter-attack siya dahil yun lang ang pag-asa niya manalo laban kay Chorang at wala na din siya pakialam kung manalo man siya o matalo basta sisiguraduhin niyang tatama ang huli niyang atake. Napagtatanto ni Yosong na si Gihu ay patuloy na lumalakas kahit natutulog at si Soso naman ay patuloy na nagpuporsige kahit na may natural na talento na siya at magandang background. Ang pagiging kaibigan sila ay nagbibigay ng inspirasyon kay Yosong, at ang makasama sila na may pantay na pakikitungo ang magiging daan para kay Yosong para magpatuloy. Makikita natin na nakatatlong steps na si Chorang at mapang-asar niyang sinasabihan si Yosong na kung wala na bang iba na magandang maipapakita ang kakayahan niya sa espada, habang si Yosong ay patuloy pa din sa paghahanda sa kanyang huling atake sa pamamagitan ng counter-attack pag makakita siya ng opening. Naka 2 steps na si Chorang at isa na lang ay tatapusin na niya ang laban. Matapang na sinabi ni Yosong sa sarili niya na kahit anong mangyari ay sisiguraduhin niya na tatama ang atake niya.
Bahagyang itinapon ni Yosong ang espada, at habang papaikot ito sa ere ay nag-level up ang kanyang pamamaraan sa espada na umabot na sa level 3, habang natapos na ni Chorang ang final step ay makikita naman natin na sinalo ni Yosong ang espada niya, at pabaliktad na ang hawak niya nito na parang naging axe siya kaya tumaas ang strength niya ng 20% at habang parehas na naghahanda ay makikita natin si Chorang na maglulunsad na ng isang malakas na atake at sinabi niya na tapos na ang paglal arrow, sabay biglang gamit ng isang technique na 5 Blossom Rush na makikita natin nagkaroon ng maraming buhawi ng Plum Blossom na direktang tumama kay Yosong. Ang technique na 5 Blossom Rush ay nabibilang sa libro na Strategies Against Mount 1 na ginawa ng demonic cult na ang tunay na tawag ay ang Enter the Eye of the Storm. Makikita natin na ang tinamaan lang pala ay ang after image ni Yosong at sa lakas ng atake ni Chorang ay nagkahiwa-hiwa ang after image niya. Habang patuloy ang pagbulusok ng atake ay parang naramdaman ni Chorang na hindi niya ata nataman ang ating bida. Sa sobrang pag-aalala ay inakala niya na baka nasa likod ulit si Yosong na agad niyang kinabahala, subalit biglang makikita natin ang pagsulpot ng kamay ng ating bida at sinasabi niya na wala siya sa likod sabay hila sa ulo ni Chorang papalapit sa mukhang niya habang nakangiti at sinasabi niya na nasa harap mo ako na kinagulat naman ni Chorang. Sabay longsad ng atake si Yosong na direktang tumama sa putotoy ni Chorang at sa pag-atake na ito ay nag-critical strike na 2 beses ang lakas sa tunay na atake. Lahat ng nanonood ay nagulat at nasindak na napapa-array na lang sila kahit di naman sila ang tinamaan na pati ang isang DC Polo ay napapahawak na lang sa junior niya. Pati si Taegong at ang vice leader ay wala na lang masabi sa bigla na nasaksihan nila. Pati Giho ay napapadim na lang at si Jong Myung ay no comment na lang. Lumabas ang notification na nakalongsad si Yosong ng kauna-unahang critical strike niya na ang masama sa papotoy pa ni Chorang. Makikita natin ang gulat sa mukha ni Chorang na napapalitan na ng panginginig hanggang sa pamumuti na ng mga mata sa sobrang sakit ng tumama sa kanya. Nakinagulat naman ang ating bida sapagkat may paparating na atake na direktang tumama din sa ating bida sa mukha na kinatalsik niya habang si Chorang naman ay sobrang nagalit habang nakahawak pa din ng isang kamay sa pototoy niya. Sa lakas ng pagkakatama sa ating bida sa ulo ay parang mawawalan na siya ng malay. Nasasabi na lang ni Yosong na kung hanggang dito na lang ba, mamatalo na ba daw siya. Subalit makikita natin ang tuwa sa mukha niya habang pabagsak at sinasabi niya na okay lang, ang importante ay nabigyan niya ng magandang laban ng isang katulad ni Chorang, masaya pa rin siya kahit alam niyang malapit na siya matalo. Napatingin ang ating bida kay Giho at sa isip niya na bakit masaya at naka-approve pa din sa kanya si Giho kahit na ninakaw niya ang pagkakataon na si Giho ang lalaban. Biglang may lumabas na notification na mission complete na napagtagumpayan ng ating bida ang mission niya at makakatanggap siya ng reward. Habang tuluyan ng bumagsak ang katawan ni Yosong sa lupa at maraming dugo ang katawan niya. Habang nakahiga ay nagtataka siya kung bakit mission complete sabay tingin kay Chorang. Napapatanong si Yosong kung nanalo ba daw talaga siya? Habang makikita natin si Chorang na nakaupo at di gumagalaw ay tumatawa na si Yosong dahil sa tingin niya ay nanalo talaga siya, natalo niya ang Blossom Blade Master Chorang. Biglang nagulat si Yosong sa pagtayo ni Chorang at sabay lingon sa kanya habang nanlilisik ang mga mata dahil sa galit, nagpalabas na din ito ng nakakatakot na aura na sa isang tingin pa lang ay alam na natin na katapusan na ni Yosong. Habang makikita natin ang espada ni Chorang na nakatusok sa kamay ni Jindo sa taas ng arena at bigla itong nawala sabay makikita natin ang pagsugod ni Chorang gamit ang tunay na espada na may layonin patayin ang ating bida subalit biglang dumating si Taegon at ang vice leader na pinigilan si Chorang sa binabalak nitong pagpatay kay Yosong, habang makikita natin ang sobrang galit ni Chorang na napapasigaw na lang ito at sinasabihan sila Taegon na bitawan siya. Habang papapikit na ang mata ay napapasabi na lang si Yosong na kung nabasag ba daw ang itlog ni Chorang sabay tawa at pahabol niya pa na ginawa niya yun hindi lang sa madugong pagitan nilang dalawa pati na rin para makaganti para kay Soso na pinaglaruan niya sabay mura at tuluyan ng nakatulog si Yosong. Sa isang bahay ay makikita natin si Yosong na tinatanong niya ang isang babae kung saan ba daw ito pupunta. Habang papalabas ng bahay ay sinasabi ng babae na iiwanan na daw niya si Yosong at kung tunay na mahal daw siya ng ating bida ay palayain na siya. Nagulat si Yosong sa sinabi ng babae, sinabi niya na magiging magiting na mandirigma na siya ng Murem Alliance at tinatanong niya kung saan pupunta at sino ang pupuntahan ng girlfriend niya. Nabiglang makikita natin si Chorang nakatayo hawak ang espada. Habang si Yosong ay sugatan habang hawak ang putol na espada at sinabi niya na wala siyang kalaban laban kay Chorang dahil sobrang lakas nito. Makikita natin si Chorang kasama ang girlfriend ni Yosong at ang sabi ng girlfriend niya na hindi daw kaya ng jowa niya na mabuhay na wala si Chorang at ang hiling niya lang ay sana maging masaya si Yosong sa susunod niyang pag-ibig.
Habang si Yosong naman ay hinahabol sila Chorang at sinasabihan niya ang ex-girlfriend niya na kung ano ba daw ang meron si Chorang na wala siya, at pahabol niya na matatalo lang yan si Chorang kay Chonma at tatakbo para iligtas ang sarili niya, isayang duwag. Nakinagulat naman ni Chorang at tinatanong kung sino si Chonma. Subalit biglang sinipa ni Yosong ang itlog ni Chorang at sinasabi niya na si Chonma ang taong tatalo kay Chorang at si Yosong naman ang magtatanggal ng itlog niya. Habang makikita natin na nananaginip lang pala si Yosong at nagsisilita habang tulog na sinasabi na magsama si Chorang at ang ex-girlfriend niya habang buhay at wala na siyang pakialam habang tumatawa ng tulog na nagugulat na lang si Vice Leader pati ang babae na kamukha ng ex-girlfriend niya sa panaginip at napapalingon na lang si Soso at biglang natatawa siya habang sinasabi na nakabalot ang buong katawan ni Yosong ng bandage. Nagising na ang ating bida at sinasabihan niya si Soso na kung dumating ba siya para dumalaw o para pagtawanan siya, habang sa loob-loob niya ay naiinis pa siya sa panaginip niya. Sinabi naman ni Soso na silang dalawa lang ang na-hospital kaya dumaan na din siya para matignan ang kaparehas niyang pasyente habang ang ating bida ay tatayo na sa kanyang higaan ay nagulat naman si Soso at namula ang muka sa nakita, dahil nakita niya pala ang pototoy ni Yosong at sinasabi ni Soso na kung gaano ba daw na damage ang ulo ni Yosong na nagagawa nitong magpakita ng nakahubad at sinasabihan niya si Yosong na magtakip ng sarili dahil nasa harap siya ng isang babae habang ang ating bida ay nag-uunat ng kamay. Binato ni Soso si Yosong ng mga damit niya at sinasabihan na magbihis na dahil aalis na sila. Tinanong naman ni Yosong kung saan pupunta na sinagot lang ni Soso na hindi ba daw na-realize ni Yosong ang mga nagawa niya na sinabi naman ni Yosong na kung nawasak ba daw niya ang itlog ni Chorang na sinagot naman ni Soso na mas kamangha-mangha haba nakangiti. Sa office ng Chonbong Palace ay nagulat si Yosong sa nalaman niya na napaputok ni Yosong ang isang itlog ni Chorang na sinang-ayon na naman ni Taegon na ang isang itlog ni Chorang ay sobrang na-damage. Di mapigilan ni Soso ang matawa sa mga naririnig niya dahil sa mga sinasabi ni Yosong na sinisiko naman ni Yosong si Soso at sinasabihan na huwag tatawa masyado dahil mahuhuli silang nag-acting lang na concern para kay Chorang. Sinabi naman ni Taegon na ayon sa doktor ay magiging okay pero naman daw si Chorang kahit isa na lang ang itlog na napapasabi na lang si Yosong na nakahinga na daw siya dahil okay lang si Chorang habang si Soso ay nanginginig na habang pinipigil ang tawa. Seryoso naman sinabi ni Taegon kay Yosong na ito ay mas seryoso kaysa sa iniisip ni Yosong. Sinabi naman ni Taegon na si Chorang ang nagligtas sa kanila ni Wiyong para mapawala ng sala sa pagnanakaw na binabato ni Jindo at lahat ng nangyaring kaguluhan ay dahil sa pag-defend ni Chorang kay Wiyong at Yosong, subalit sabi naman ni Yosong na si Jong Miyong lang ang direktang tumulong sa kanila at inamin din ni Chorang na kaya siya naparito ay para labanan siya except sa wag na lang banggitin ang nangyari kay Chorang sa laban dahil di daw inaasahan ni Yosong na madali lang mababasag ang itlog ni Chorang. Makikita natin si Soso na halos di na mapigilan ang tawa hanggang sa tumawa na siya ng malakas dahil sa kalokohan ni Yosong. Seryoso naman si Taegon na sinasabihan sila na magseryoso na napatigil si Soso sa kakatawa at wala na lang masabi sila Yosong at Soso. Bumalik sa alaala ni Yosong yung mga taong nakakataas sa kanya na trinaydor siya at ang mga kasama niya. Sinabi naman ni Yosong na seryoso ba dahil si Chorang ang involved bilang Blossom Blade Master na sinang-ayon na naman ni Taegon. Sinabi din ni Taegon na dapat ituring ni Yosong na young master si Chorang at dapat ay maingat ito sa mga sasabihin na wala na lang masabi si Yosong sa mga naririnig niya. Sa isip na lang ni Yosong na siya na isinilang sa mahirap na tahanan at si Soso na isinilang na mayaman ay pagkinumpara kay Chorang ay parang mga langgam lang sila sa mata ni Chorang dahil kung ikukumapara ay parang Eternium born si Chorang kung saan ay 10,000 years old metal na sobrang rare at malakas. Tinanong naman ni Yosong kung ano ang dapat niyang gawin para makabawi sa nagawa niya. Sinagot naman siya ni Taegon na pabalik na si Chorang sa sekta niya pagkatapos ng treatment at kailangan niya pumunta sa Mount Wasek para sa tamang paghingi ng tawad. Biglang may notification na lumabas, isang mission kung saan kailangan niya pumunta ng Mount Wasek at humingi ng kapatawaran kay Chorang. Napapasabi na lang si Yosong na kung kailan siya makakatakas sa gantong pamumuhay kung saan kailangan niya lumuhad palagi sa mga makapangyarihan tulad sa dati niyang buhay. Walang halaga ang pride niya, ang paghingi ng tawad ay di niya naman ikamamatay subalit makikita na lang daw kung sino ang makikita sa taas, kapag magawa na niya tumaas ng tumaas at maabot ang tuktok ay doon pa lang niya mababago ang kapalaran niya, sabay sagot na naiintindihan niya daw at pupunta siya sa Mount Wasek. Masaya si Taegon sa narinig niyang pagpayag ni Yosong at alam ni Taegon na mapapatawad siya ng mga taga Mount Wa kapag makita na sinsero siya sa paghingi ng tawad, alam ni Taegon na isa lamang itong di inaasahan na aksidente sa laban. Sumasang-ayon si Yosong at nagpaalam na kay Taegon. Habang naglalakad palabas ay sinasabi ni Soso kay Yosong na ang tatay niya ay madalas magsabi ng mga magaganda salita tungkol kay Yosong subalit masyado siyang malupit sa iyo ngayon, na sinagot naman ni Yosong na okay lang siya, bibisita siya ng madali sa Mount Wasek.
Sinisiko ni Soso si Yosong at sinasabihan si Yosong na alam niya na makakasama ni Yosong ang mupong security group para sa paparating na escorting trial at sinabi niya na kasali din siya kaya dapat siguraduhin ni Yosong na handa siya. Nagulat si Yosong sa sinabi ni Soso at napatanong siya kay Soso kung tuluyan na ba nabago ang mga kasali para sa escorting trial na sinagot naman ni Soso na kung ano ang sinasabi niya na past participant. Pahabol ni Soso na narinig niya na kasali din si Giho para sa darating na escorting trial. Napapahawak na lang si Yosong sa ulo habang naiinis sa tuluyang pagbabago ng mga mangyayari sa hinaharap. Bagamat marami na ang nagbago ay masaya pa din siya kasi pati ang hinaharap niya ay kasabay na magbabago. Makikita natin ang mga disipolo na nag-aantay sa labas kasama na si Giho at si Wiyong na napapasabi na lang na dumating na ang ating bida. Nagulat si Yosong sa nakita niya dahil napakaraming disipolo ng Chonbong Academy ang nagsisigawan at pinupuri siya. Napapangiti si Soso at sinasabihan si Yosong na ang lahat ng disipolo ng Chonbong ay nakita lahat ng ginawa niya sa laban. Tinanong ni Yosong si Soso kung ano ba ang nakita sa laban na sinagot naman ni Soso na napanood ng lahat yung kamanghamaang ginawa niya. Napangiti na lang si Yosong at sinabi niya na dapat ay talo siya sa laban kung hindi niya lang pinuntirya ang itlog ni Chorang na nagpanalo sa kanya, kaya naisip niya na kailangan niya talaga na dumalaw sa Mount Wasek. Tinawag ni Giho si Yosong at tinatanong niya ito tungkol sa gaganaping pag-escort nila sa caravan at parang papunta daw sa Mount Wasek ang caravan na escortan nila kaya pagkakataon na daw ito ipakita sa mga taga Mount Wa kung gaano sila kostig na kinaguluhan naman ni Yosong dahil di niya maintindihan ang mga nangyayari at alam niya na paparating na ang delubyo.